Magandang tanghali mga kabarag. Patungo tayo ngayon sa Barangay Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Kung makikita nyo, maaliwalas ang panahon at payapa ang tanawin sa daan. Habang binabaybay natin ang kalsada, sakay ng motorsiklo, unti-unting nararamdaman ang kasabikan at saya ng nalalapit na kapistahan. Ang layunin ng pagpunta natin sa Bagakay ay upang makiisa sa tradisyonal na fluvial procession na taunang isinasagawa tuwing bisperas ng kapistahan ng kanilang mahal na patron na si San Antonio de Padua. Isa itong makulay at makahulugang tradisyon na hindi lamang nagpapakita ng pagkakaisa ng komunidad, kundi higit sa lahat ay ng kanilang malalim na pananampalataya at debosyon. Mula sa iba't ibang bahagi ng barangay at mga karatig lugar, nagtitipon ang mga devoto upang maging bahagi ng pagdiriwang na matagal nang naging bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. Pagdating sa Bagakay, kapansin-pansin agad ang masayang diwa ng piyesta. Ang mga tao ay abala sa paghahanda habang ang iba naman ay naghihintay sa pagsisimula ng isa sa mga pinakahihintay na gawain ng kapistahan, ang fluvial procession bilang isang pagpupugay kay San Antonio de Padua. Kapansin-pansin ang kakaibang sigla ng paligid. Ang mga tahanan ay may makukulay na palamuti. Ang mga tao ay abala sa paghahanda at dama sa bawat sulok ang masayang diwa ng kapistahan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang patungo sa isang lugar kundi pakikiisa rin sa isang tradisyong matagal nang pinaghahawakan ng sambayanan. Pantay ka, mahal na Antonio.
Hindi nagkataon na sa dagat isinasagawa ang fluvial procession na ito. Para sa mga mamamayan ng Bagakay, ang dagat ay higit pa sa isang anyong tubig. Ito ang pinagkukunan ng kabuhayan ng halos lahat ng pamilya sa pamayanan. Mula rito nanggagaling ang pagkain sa hapag, ang kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, at ang pag-asang makatawid sa mga hamon ng buhay. Kaya naman sa pamamagitan ng fluvial procession, inihahandog ng mga tao ang kanilang pasasalamat sa Diyos para sa mga biyayang natatanggap mula sa dagat at hinihiling ang kanyang patuloy na pag-iingat sa lahat ng pumapalaot. Bagamat mas kilala si San Antonio de Padua bilang dakilang mangangaral at patron ng mga nawawalang bagay, may mga kwento rin tungkol sa kanyang kaugnayan sa dagat. Isa sa mga pinakatanyag ay ang tinatawag na Sermon to the Fishes o pangangaral sa mga isda. Ayon sa tradisyon, nang hindi siya pakinggan ng ilang tao, nagtungo siya sa tabing dagat at nangaral sa mga isda. At ang mga isda naman ay tila nakinig at nagsiksikan malapit sa pampang. Ang pangyayaring ito ay naging sagisag na ang buong sangnilikha ay tumutugon sa salita ng Diyos. Dahil dito, naging malapit si San Antonio sa puso ng maraming pamayanang baybayin. Sa tuwing inilalayag ang kanyang larawan o imahen, sa dagat, ipinapahayag ng mga devoto ang kanilang pagtitiwala sa kanyang panalangin at pamamagitan. Sa gitna ng malakas na alon, pabago-bagong panahon at mga panganib na kaakibat ng pangingisda, nananatili siyang inspirasyon ng pananampalataya at pag-asa para sa mga taong ang buhay ay nakaugnay sa dagat. Kaya ang fluvial procession ay hindi lamang isang makulay na tradisyon. Isa itong taimtim na panalangin ng buong komunidad. Pasasalamat para sa mga biyayang natanggap, paghingi ng ligtas na paglalayag at masaganang huli, at pagsusumamo na patuloy na gabayan ni San Antonio de Padua ang lahat ng umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Pantay ka, mahal na Antonio. Santong gayong ng alasan. Barag-barag TV po.
Ano ba da? Panginoon yun. Hindi ko nga. Iya po. Sa puhang nasakitan. Probinsya Ilangaw. Ang nagmumundo ang lawaran. Tapos sa iyo, Kaso,